Kung ikaw ay naghuhukay o nagbubungkal ng lupa, dapat mong ingatang huwag masira ang mga serbisyong nasa ilalim ng lupa. Ang pagkasira ng mga kable ng kuryenteng nasa ilalim ng lupa ay maaaring magdulot ng matinding pinsala. Mahalagang mag-ingat upang maiwasan ang mga ito. Maaari ka lang maghukay sa lupa kung mayroon kang permiso na gawin ito at kung nalalaman mo ang mga pag-iingat na nakasaad sa permiso. Kapag nagamit na ang locating device para matukoy ang posisyon at ruta ng serbisyo, maaari nang magpatuloy sa paghuhukay. Maaaring hindi matukoy ng locator ang mga serbisyong tumatakbo ng magkalapit at maaaring tukuyin ang mga ito bilang isang signal. Kaya mahalagang madalas na ulitin ang pag-scan sa lupa sa oras ng paggawa. Kapag natukoy na ang linya ng anumang natukoy na serbisyo, ay dapat mamarkahan sa surface ng lupa. Kapag natukoy at namarkahan na ang serbisyo, maaari nang magsimula sa paghuhukay. Dapat isagawa ang mga kasanayan sa ligtas na paghuhukay sa mga lugar na malapit sa buried service. Nauugnay ito sa paghuhukay sa tabi ng serbisyo sa halip na sa itaas nito at paggamit lang ng mga pala hanggat maaari ay yung mga may nakakurbang gilid sa mga lugar na malapit sa mga buried service. Ang mga handheld power tool at mechanical excavator ang mga pangunahing dahilan ng panganib dito at hindi dapat gamitin ang mga ito nang masyadong malapit sa mga serbisyong nasa ilalim ng lupa. Maaaring kailangan lagyan ng suporta ang mga serbisyo at hindi dapat gamitin bilang hawakan o tapakan papalabas sa hukay. Ang lahat ng serbisyo ay dapat ituring na may kuryente hanggang sa madiskonekta at mapatunayang ligtas sa pinagtatrabahuan. Karaniwan itong nangangailangan ng nakasulat na pagkumpirma mula sa may-ari. Kailangan ng paghuhukay sa halos lahat ng trabaho sa construction para sa mga pundasyon, tubo at kanal. At taon-taon may mga namamatay o matinding napipinsala habang gumagawa sa mga paghuhukay. Ang mga paghuhukay ay dapat na biswal na ma-inspeksyon araw-araw bago ang sa mismong oras at pagkatapos ng paggawa ng isang taong nakakaunawa sa mga panganib dito at sa dapat isagawang kontrol. Pumasok lang sa hukay kung ang paligid nito ay nasiksik, nadalisdis o mayroong suporta. Maiiwasan ang pagguho ng isang hukay sa pamamagitan ng pagkakabit ng aktwal na shoring system para sa anumang hukay na mas malalim sa 1.25 metro. Ang mga ganitong system ay dapat idinisenyo ng isang taong may sapat na kaalaman tungkol dito. Pumasok lang sa mga hukay kung may maayos na rampa, hakbangan o hagdanan. Panghuling opsyon lang dapat ang paggamit ng mga eskalera. Ang mga nahukay na basura, halaman o materyales ay hindi dapat iimbak malapit sa mga gilid ng hukay dahil maaaring mahulugan ang mga ito ng ibang materyales. Ang karagdagang loading na ito ay maaari ding maging dahilan ng pagguho ng mga paligid ng hukay. Pumasok lang sa isang hukay kung may nakatakdang proteksyon, mga barrier upang maiwasan ang pagkahulog dito ng mga tao at mga stop block upang walang mahulog na sasakyan sa mga pinaghuhukayan. Kung posible, gumamit ng mga mas magagaang sasakyan at makinarya upang mabawasan ang bigat sa